What's up mga kadwar? Pagkatapos ko pa nga lang ito magkape, narinig ko nagtatawanan tong dalawang magkapatid na to. Nararamdaman ko nga na meron silang binabala dahil meron silang itong timbang may tubig at saka tabo. Tinanong ko nga sila niyan kung anong meron. Sagot sa akin, Fiesta de San Juan daw. Hindi ko naman mag-gets kung ano yun. Yun pala, yun yung nagbabasaan. Sineselebrate pala to sa buong Pilipinas. Sis Mio Marimar, kahapon lang ata ako pinanganak kasi hindi ko alam yun. Kaya naman binidyohan ko sila para malaman ko kung paano. This time nga po ay nag-aabang sila ng taong babasain nila. Pumipili lang naman silang dalawa kung sino yung babasain nila. Pero kung sa iba daw yan, kahit sino na lang. Bagal Ernie, magpapasaan. Bagong ligo nga daw. Yung mga ganitong gawain nga, kapag ikaw yung nabasa, wala ka raw talagang karapatang magalit o magreklamo. First time ko mga kadwarf makakita ng ganitong gawain. Kaya naman habang nanonood ako sa kanilang dalawa, nag-e-enjoy ako at tawa rin ako ng tawa. Wow! It was at this moment that he knew. He fucked up. Ayun na nga, minsan na nga lang sila nakadali ng mga dumaan at yung puwan pa nilang may lagnat. O ano kayo ngayon? Kamag-anak nga din pala nila best enemy ito. Kaya naman imbis na nagalit, tinawanan na lamang. Siyempre, ganun daw talaga kapag Fiesta de San Juan. Wala kayong magagawa kung nabasa kayo. Sabi nga magrereklamo na nga daw kayo. Huli na. Ika nga daw nasa huli ang pagsisisi. Maya-maya nga naghintay na naman sila ng mga dadaan. Talaga nga namang warranty pa nadadala ang mga to. Tuloy pa rin sa pagbabasaan At sino naman kaya ang mabibiktima nila ngayon? Maya-maya nga hindi na sila nakapaghintay. At talaga, nilapitan na talaga yung gusto nilang babasain. Ayan, tabok ko ha. Bukod sa mo na. Ano yan? Ano yan? Ano yan? At ang pangalawang nabiktima nga na naman nila ay ang kababata ko noon. Isa na yung army at konsehal ng barangay Bidel Mundo ngayon. Opa, army at konsehal yan, binabasa niyo lang. Tuwang-tuwa nga itong aking best enemy sa mga pinagagawa nilang dalawa. Mag-ate nga talaga kayo. At maya-maya nga naghanap na naman sila ng pangatlong bibiktimahin. Sadya namang mailap ang mga tao, ayaw na ayaw dumaan sa tapat nila. Paano naman kasi halatang halata kayo dyan? At maya-maya nga paraan na yung balak nilang bibiktimahin. Diyos ko po, si Tito pala, ang kanilang tatay. At talaga nga namang tumabi at nagpagiling-giling. Paktay ka dyan mamaya, Tito. Makiramdam ka sa paligid mo. Nililibangan nila at kinukwento dito si Tito. O kayong dalawa, para-paraan pa kayo. Mabuti na lang pala at hindi nila tinuloy dahil may biglang dumaan pa. Hindi rin nila binasa kasi hindi rin nila ka-close. Akala nyo mga kaisa na naman kayo. Maya-maya nga may mga dumaan na naman ulit. Dali-dali sana nilang tapunan ng tubig. Kaso naman may payong nadala. O ano kayo ngayon? Kung mapamaraan kayo, mas mapamaraan ang mga dumadaan dyan. May tinatawanan pa nga silang time na yan dahil gustong-gustong dumaan dyan sa tapat nila, hindi makadaan. At maya-maya nga dumaan itong kapitbahay nila. Sabi may lagnat din daw siya. Sinusure nga nilang dalawa dyan kung totoo yun. Pero maya-maya nakita nilang tumawa. Ayun, booking ka ngayon. Pero hindi naman naaabot ng basa. Sunod-sunod na nga yung mga dumadaan dito at nagsisipagtakbuhan pag dumadaan sa tapat. Halatang alam na nila ang ginagawa ng mga to. Tumatakbo na lang para makaiwas. Mapabata man o matanda, may ngipin o wala, ay iba na pala yun. May mga naaabot din naman po at meron ding hindi. Siyempre yung iba ang gagaling umiwas. Katulad ng pag-iwas niya sa'yo. I'm sorry, kung nanood ka lang nasaktan ka pa. At yung mga bata naman ang bibilis tumakbo. Kasing bilis ng pag-iwan niya sa'yo. Ay sorry po ulit. Ina-action nga po ni best enemy dyan yung reaction na binasa niya. Dahil sa wala ng mga dumadaan, ay itong pamangking babae naman niya ang pinagtipan. At ayan nga, twin-sikwisikan niya ng tubig. Maya-maya nga man din paiyak na yung bata. Kaya naman for the lambing ka ngayon. O tamo, walang yaka, suyuin mo yan. Ang sabi nga po niya sa akin, mas madali daw suyuin yan. Kesa daw sa akin, natuyuin.
Sus Mio naman, ba't nadamay pa ako? Nagbe-video lang naman ako dito. At ikaw nga yung vlogger for today's video magpasalamat ka na lang sa akin, uy. Maya-maya nga po ay sunod-sunod na naman yung mga dumadaan sa tapat namin. Kaya naman itong aking best anime for the ready na naman. Naghahanap na naman ang bibiktimahin. It was at this moment that he knew. He fucked up. O ayan, happy ka na naman. May nabiktima ka na naman. At dito nga pala sa tabi, grabe naman makatawa to sa Ate Jane. Kayong dalawang kalukuhan nyo. At di pa rin talaga matinag tong mga to. Tuloy pa rin talaga sila sa paghahanap ng mabibiktima. Wari ko naiinip na ata sa kahihintay tong aking best anime. Kaya naman si Ate Jane na ang kanyang pinagdiskitahan. Korda takbo naman ng ate. Diyos ko, paano bago pa babangon nasa buya na ng tubig. Sus ko Marimal, ang bigat kasi tumayo ng katawan. Ang layo nga ng tinakbo nitong aking best enemy. Dahil si ate kumuha din ng timbang may tubig. Yung sila yung nagplano ng ganitong gawain. Pero silang dalawa na yung nagagantihan. Naku po, yung bit-bit ni ate, water jug nga. Kaya social mo naman, mineral pa yung ipagsasaboy mo. Di bali na daw maubusan ng tubig na maiinom, mahalaga makagante. At ayun na nga, may gumanti na para kay ate. Isa yun sa mga katropa ko din dyan. O ano, naniniwala na talaga ako sa karma. Akala ko itapos na yung laban dahil yung water jug ibinalik na ni ate sa dating lagayan. Pero maya-maya, meron pa palang huling gante ang aking best enemy. Akala siguro ni ate wala na laman yung timbang bit-bit niya. Kaya naman ayun, napalakak na lang siya. Maya-maya, dahil sa wala na siya mabiktima, pati itong mga batang to, pinatulan niya na talaga. Hindi naman malaman ng mga bata kung papasaan ang takbo nila. May papausat at may bumabalik. Sana all bumabalik. At habang nag-e-enjoy ako sa pagbibideo dito, hindi ko na malayan pati ako nadamay na pala. Sinabuyan nga niya ng tubig yung paa ko. At syempre nagulat ako sa lamig. Oo friend, malamig yung tubig. At ayan na nga, tinutuloy-tuloy na yung pagbubuho sa akin. Wala naman ako magawa dahil hindi naman ako makatakbo. O kung tatakbo man ako, abot pa rin. At ayan na nga, binuhusan na nga talaga ako ng tuluyan. Sa akin na wari, inubos ang laman ng timba At eto na nga po yung aking itsura. Eto yata yung sinasabi na basang sisiw. Idinaan na lang nga namin na Ate Jane sa sayaw yung lamig. Paano ba namang hindi malamig umagang umaga, tapos kagigising mo lang? At talagang nakakagising na natutulog na diwa. Diretso ligo na nga lang kami dito sa dagat. Dahil isang linggo na rin naman ata na hindi ako naliligo. Ay, secret lang natin yung mga kadwarf ha. Oo nga po pala. Tabing dagat lang nga po pala yung bahay nila best enemy. Kaya naman ilang hakbang mo lang dagat na. As in, nasa likod lang ng bahay nila. Wow! Kayo po ba? Nakulayan na ba yung outing nyo? Pero sana pag natuloy nyo yun, may dagat pa. Charot lang po. Yun lang muna po for today's video.